High-tech mini printer. Ayan, nakalagay yun. Calibrated na po yan. Pinipili po niya. Calibrated na po pa. Okay lang. Digital na. Ay, napasok nyo na yung entry number. Tapos dito lalabas. Ayan. Eh, ang problema ho, is pag tinignan mo mukhang okay, no? Opo. Oh, mukhang okay. Pero expired na ho eh. Expired. Eh, delikado ho to sa kalusugan ng mamamayan sa lungsod. Tsaka baka mamaya, pati yung hindi taga Maynila, mapapabili ba? Siniselyo pa nila? Ano yun? Sinasabi ng mga expired na goods. Pinapalitan, tinatawag yung expired date. Punta tayo dun sa area, yung sa tinik ng ating confidential informants. Coordinate na tayo. From here, proceed na tayo sa area. Yes, sir. Yes, sir. Ano yung tinatamper yan? Hindi ka. Pakita mo nga sa amin paano pinatay ka. Sige, pakita mo. Paano kuya? Nilalagyan ko lang dito. Burel lang. Tapos buka na. Apo. Ano yung pambura na yan? Ano yun? Pinili lang po ako sa kanila eh. Bago lang po kasi ako dito, kapapasok ko lang po kahapon. Doon sa taas, may tao pa doon. Ito. Ang bago nila ng... Yung pang ano nila sir, pang tamper nila ng mga expiration date. Yung mga expired na products, pinapalitan nila ng... Pagkatapos nilang burahin dun sa labas, dadali nila Dito. dito. Yan yung panlagay nila ng bagong expiration date. Panglagay- Technically lahat ng product dito, expired na, sira na. Tapos papalitan nila expiration, ibibenta nila. Daming radyo sir ah. Ito yung pang ano nila, pang timbre nila. Kunwari may mag-i-inspection o may mga pulis, sasabihan nila yung mga trabahante nila dito para maghinto, tago yung mga aparato. Para kung sakali mang umakyat, walang aabutan na device. So, tama mo na dito, pang-hitsin nila. Baka may yung pang tamper. Hindi mo po ako mga... Sino? Ano yan lahat? Lahat yan, bago. Pati dilata o ano. Ito hindi na bubura. Hindi na. Yung ano lang. Yung expiration lang. Eh sa mga plastic. Mga plastic na ano, ganito. Ganyan din. Ganun din. Sige nga. Yung isa pa. Ito. Halika dito. Ikaw yung nakuha ko sa parcel. Ang bilis oh. Grabe ano. Ano kaya yung pinapam... Locker. Lakad tiner? Oo, yan. Ito. Printer niya to. Ibig sabihin, ang dami nito, lahat sa expired. Yes sir, opo, lahat po yan expired. Kaya pagka na-consume ng mga mamimili natin to sir, napakadelikado. Marketing to mga Saan galing to? So, hindi ba ubos? Sa taas ba? Sir. Kaya pwede mo pakita pa paano ginagawa? Lupit. May size kasi ito. Hindi, yung sakto na dito. Sakto Walang printed. Yan, nakapag-print na kayo. Init po oh. Oops. Ginagaano lang. Yun. Ganun lang. Magtamanag. Dinipit. Yun. Bilis. Ang karton na pinagamitan na. Na, tutupiin na lang. Hilig din pala kayo maglinis, no? Paano proseso kuya? Pag may isang product, i-unpack dito, ganun. Magpulang talaga, kapapasok po. Pumapasok na lang. Totoo po, kapapasok ko lang. After na to,
Ayan, pwede na yan. Inis nga nila dyan. Tingnan mo. Grabe. Dali mo na yan, huwag ka lang muna mag- Pwede yan, paligid. Walang ilalabas. Expired na lang. Ito yung tunay. Dumi yun, no? So eto nga, nagsimula to dun sa complaint ng ating isang nakabili rito, isang consumer dito sa lugar sa Quiapo. Binalidate natin na sinasabi ng mga expired product. So nakakuha tayo ng mga tindera dito at nung pagpunta nga natin hanggang sa taas, hanggang sa sinasabing bodega, meron pa mga daga, di ba? Nakita natin yung mga kalawang na ng mga inka na packaging nito. So atin silang kakasuhan tsaka yung sinasabing may-ari nito na doon sa sinasabing Republic Act RA 7394. Ito yung Consumer Act natin kasi ang ating mga consumer ay may karapatan sa food safety na kung saan itong mga hazardous product ay sinasabing pinagbabawal. Kaya atin silang kakasuhan sa sabing batas. Sir, nakita natin yung sa taas, mga bote ng mga inumin nasa tabi ng, ng toilet. Oh, di ba nakita mo yung na-cover natin video ron? Pero doon sila naglilinis allegedly ng mga sinasabing mga packaging. Kaya pagharap mo, makikita nila dito, nandito na sa kanilang pwesto dito sa baba, medyo maayos na pero mapapansin mo pa rin katulad to. O nakita mo parang faded na itong itong packaging. Sa ating mga kababayan, lalo na rito sa Dumadako o mga tiga rito sa City of Manila, siguraduhin nyo na yung pwesto ay una may permit, na ayon ba sa mga regulasyon yung kanilang mga paninda, maging mapanuri tayo dahil ito po ay may epekto sa ating kalusugan. Sir, ito po yung tindahan na to, sir. Organized, designated vending areas, sir. Ano kayo masasabi ng organizer nito? So titingnan natin o imbestigahan natin paano to na papayagan. So i-verify natin lahat ng mga kaunan na pag nakita natin ng mga paglabag ay i-request natin na maipasaran. Sir, para po sa mga manininda dito, may baka may masasabi po kayo. Sa ating mga nagtitinda rito sa particular dito sa Quiapo, maging responsable sila. Ibenta nila yung mga siguraduhin nila yung mga safety ng ating mga mamimili. Lalong-lalo na itong mga expert, wag nilang nakikita naman natin tinatamper, di ba? Nakakuha tayo ng pinaka-machine nila. So, atin silang pinaalalanan na meron tayong batas na kanilang nilalabag dito at maharap sila sa kulong at sa multa. Sir, masyadong delikado sa kalusugan ng tao yung mga expired na to, sir. Ano po mga ilalagay dito sa mga goods na to ngayon, sir? So, atin itong kukumpiskahin at atin itong ipapa-examine sa yun sa tamang ahensya ng gobyerno. Temporary, nakita naman natin na talagang mga expired na. Makita nyo mga packaging, yung pinakalawang na sa mga dilata, itong mga faded na itong mga packaging ng mga noodles natin, mga instant noodles. So, paalala sa kanila na maging mapanuri sa alala sa ating mamili. Salamat po. Ito, mga paborito ninyo. Magagalit. Alam nyo, masakit ito pag dinimanda kayo ng mga kumpanyang ito. Pwede kayong habulin ng mga kumpanyang ito. Ito, kaya ito tinatapon ng mga kumpanya, dala ng expired na. Yes. Hindi na siya pwedeng kainin. Dahil delikado na. Ayan, may kalawang na ho. Ito pa, paborito ng mga bata. Ayan, expired.
November 11, 2025. Ito po yung 5 suspect. Nandito po yung mga suspect. Ngayon, ang mga suspect na to, mga trabahante, positively identified na po. Yung may-ari tingin ko pinuno ng mga ganitong sindikato. Ngayon naman, total, nandito na yung mga tauhan mo. Bibigyan kita ng pagkakataon. Maribig, taga Makati ka. Diyan nakatira sa Makati. Siguro naman by this time, magtataka ka kung bakit alam namin kung nasaan ka. Ako, ang payo ko, sumuko na lang kayo para pininyo yung kaso. Kaysa naman hahanapin po namin kayo, Maribig. Kasi, naghanap lang ng tatrabahuan. Naghahanap buhay lang para may raos ang pamilya. But knowingly, some of them, they're doing tampering of expired product. Pero, hindi po pwede sila lang ang mahuyo. Dapat papapanagutin yung pinuno ng sindikatong ito. So sa ating mga kababayan naman, sa iyo panawagan ko sa iyo, Maribig, kababayan mong tao. Di ko alam paano mo ipinakakain to sa... Siguro ito rin kinakain nila. Luto nyo kaya ito, patikim natin kay Maribig. Kasi delikado ho ito. Di ba kayo magagalit na kakainin? Binili nyo naman. O binili nyo, pinaghirapan ninyo yung pera ninyo. Gusto nyo lang makadiskwento. Thinking na mura, pero ligtas. Kaya problema hindi. Baka magkasakit kayo. Kaya po sa mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila, mag-iingat po kayo Hindi po kumumura ay ligtas na. Magandang makatipid tayo sa gastusin sa pang-araw-araw. Maganda naman. Kaya lamang mag-iingat tayo. So, Maribig, you know who you are. Pero, kidding aside, giving you a chance to surrender. Pailan nyo ng kaso lahat. We will go after you. Kahit saan lupalop ka pa magtatago. Yun nga mga hardcore criminal na uuuli sa Maynila. Ito pa kaya kayo. Sayang lang. Baka machamba kayo sa kalsada, hindi araw-araw Pasko sa kriminal. May Pasko rin sa pulis. Alam mo, yung enkwentro, nagdudulot yan ng indulto misa. Ako, lagi kong ipinananawaga sa Pulis Maynila. Hanggat maaari, kunin kayong buhay at daling kayo sa husgado. Pero, as I have said, shit's happen. Kapag ina-apprehend kayo. Kaya sumuko ka na, Maribig. Ito, iharap po ito sa piskalya ngayon. To the men and women, uniform and non-uniform personnel of SMART, thank you very much. Congratulations sa Colonel Samonte at sa team mo.